Network Entertainment. Bigay tayo ng isang animal sign na magka-clash. Tulad ng halimbawa yung tiger and monkey, okay? Hindi yung hindi si Tiger and hindi cock. si rooster. Tiger and monkey. Yeah, tiger and monkey. Ang tiger kasi, part of their personality, they're very strict and they're very strong. Diba? So kapag sinabi nila na ito yung rule, hanggat maaari, wag natin masyadong binabago. Ang monkey, they're very flexible. So on that part, pag hindi naintindihan ni tiger na ganun ang creative side ni monkey at hindi maintindihan ni monkey na gusto lang ni tiger na mas more maging secure, na merong commitment, parang ganun, nagkakaroon sila ng pag-aaway. Kaya hindi tumatagal minsan like that. Pero kung naunawaan nila yun yung trabaho ko, na minsan pinapaunawa ko sa mga clients ko na, alam mo ba na ganito ka? Kaya pag napapacheck sila sa compatibility, it's not para hulaan kung magtatagal sila or not. Kung mahal nyo talagang isa't isa, kailangan nyo intindihin buong buo yung partner nyo. Both the good and the bad. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast sa pro-employee para sa mga Immortal where you talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host na si Zar Del Reyes, CRSP. Zar, ito na yung second episode natin kasama yung Coach Johnson Chua na Feng Shui expert. Yung celebrity. Yes. Feng Shui Welcome back to the expert. show. Hello. Hello again. Hi, Johnson. Thank you again for inviting again. Oo naman. Siyempre. Legit. Legit talaga. Ito, para lang yung maniwala yung mga nakikinig sa atin. Si Coach Johnson, merong pinayuhang artista na sikat last year. Mag-ingat sa betrayal na may mga warnings, betrayal. Nagkatotoo na balita. Yeah. Hindi ko na papakalanan. Kayo na manghula, i-comment ninyo kung sino yun. Kung gusto ninyo, di ba? Marami pa. Hindi lang yung artistang yun ang pinayuhan niya. Si Zar, pinayuhan din niya. Na hindi niya makakalimut-kalimutan. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Yung pinayo. Ang nagsabi pa, Coach, hindi lang ikaw, pati kapatid mo si Sam. Oo, sinabi rin ni Sam. Oo, di ba? Si Sam pa yun, ha? Imagine mo, ha? Si Sam na walang malay. Hindi. Yun more on gym buff di than ba? Feng Shui expert Yun yung nagbabantay lagi sa Phoenix Dragon sa Lucky Chinatown, di ba? Yes. Pero nagbibigay rin si Sam ng ng mga Advices. advice. Tsaka nung sakit ng ulo sa inyo no? Parang totoo. Pero originally, sa amin sa lahat, pag sinasabi mo psychic ability, si Sam ang pinakamalakas. talaga? Ability, yes. Nalina, Hindi lang halata. Hindi na halata. Pag sinabi mong psychic ability, anong kasi gift when you to? talk about like psychic kasi, para siyang like sixth sense or third eye. So, kunyari sa mga spirits or something, mga nakakaramdam. Yeah. Siya ang pinaka medyo siya yung pinaka pagdating sa ganun. gifted sa inyo. Yes. Pagdating mo siya yung nakakaramdam. So, kunwari may multo dun sa, Yes, nakasakay sa balikat mo. Hindi lang halata kasi, si Sam parang lang siya, cowboy lang. Bihisan mo na lang si Sam ng, Chinese clothes. Pero very diba? strong yun. At least, kaya niya malaman even yung relationship niya with the spirit, paano ganun yan. Pero yung nga lang, kailangan naka-zone siya or nandoon siya. Kasi pagka tinanong mo lang siya ng out of nowhere, wala rin. Pero pag nasa zone siya, kailangan mo makinig. Kasi kung hindi, makakalimutan niya yung sinabi niya. Okay. Yung pala pag-uusapan natin, Coach Johnson, tungkol sa pag-ibig ng ating mga listeners. Yung 12 zodiac signs na nung nakaraan, kung yung career ang pinag-usapan natin, ito, love. Kasi marami ang mga immortal sa atin dyan, yung mga single, iba nag-ahanap dyan sa opisina. Ang mahal, hindi yung trabaho, yung katrabaho ang minamahal, di ba? Kumusta ba ang love sa Year of the Horse dahil natapat yung Chinese New Year? Feb 17. Yes. So, Pagkatapos ng Valentine's. Oo. yes. Tsaka sila mga ngabayo. Yeah. Yes. Kung tutusin na maganda lang, no? Kasi itong 2026 Fire Horse, from the fire energy, fire has something to do with passion or the heart. So, all people are very passionate. Okay? So, in short, high emotion tayong lahat ngayon. Ganun siya. So, in the positive side, kapag syempre when you talk about love kasi talaga is emotion . Yeah. Medyo emotion-driven siya. So, kaya pwede natin sabihin na
napakalakas din yung love energy para itong 2026. Although in terms of the negativity rin, walang stability ang love. So minsan pwedeng masyadong parang like horse, masyadong everything is fast, mabilis, ganun siya. So mamaya mabilis pumasok, mabilis lumabas, ganun siya. Or Parang yun premature ejaculation yun nasa isip ko Mabilis isang linggong pumasok. pag-ibig pero iba. Mabilis pumasok, mabilis lumabas. Di ba? Oh. Parang di yata maganda yun. Parang dapat wholesome tayo ngayon no? Huwag mong ginugulo si Johnson. Yun, so Pero ganun siya. respeto si Johnson. Mabilis Akala pumasok, mo, mabilis lumabas. Oh. akala mo kausap mo. Si Master Yeah. So yun naman siya, no? Kaya pag sinabi natin sa Fire Horse, talagang medyo maging maingat lang tayo pagdating sa emotions. Kasi talagang minsan kapag emotion driven ka, kunyari mamaya masyado mo focus sa work. Nalulose yung balance mo dun sa lifestyle. Baka hindi mo rin bibigyan yung pansin yung isa. Kapag ba ang empleyado may problema sa pag-ibig, maapektuhan ba yan sa mga Sa work nila. yung output nila? Yeah, originally, pero depende, no? Meron kasi mga tao na pag nagka-problema sila, lahat buo na nila, ifo-focus nila lahat talaga sa work. So, pwede sila maging overproductive, pero health ang kapalit. Like that. Kasi tatrabaho nila yun para sila. makalimutan nila yung relationship eh. Hindi ba nila dahil nagkakaproblema sila, dahil Year of the Fire Horse, kailangan nila ng pulang kabayo? Yeah. Isa palang kabayo. Alam mo yung pulang kabayo? Red horse. Oo. Para makalimot. Yeah. Grabe. Buti nahuhulaan mo to. Kasi ako parang nag-iisip ako, ano ko lang kabayo? Tinitignan ko kay may buffer. Grabe. Joker din yun, nahuli rin. Tinagigets ni Oo. Johnson. Kailangan bang uminom para makalimot sa problema yung mga ibang Pero immortal? still, drink moderately pa rin. No? Ayan, Kasi sabi nga natin, baka yung pa yung mag-cause din ng health. No? Kapag nasobrahan, di ba? Parang ganun. Kasi alam naman natin na bad din naman ng wine kapag too much. Okay. Like that or yung mga beer. Pero yun na nga lang, may mga iba rin, as we say, kapag medyo bagsak din yung emotion nila from the love energy, hindi rin sila makapagtrabaho maayos. Pag na-depress, Diba? ganyan. Na-depress. Medyo nalulungkot, Yeah. binasted. Oh, like ako, marami ako mga nagiging cases. Ang masama pa nito, hindi lang for pag singles kasi kahit papano kaya pang ayusin eh. Pero may mga iba, mga couple na nagkakaproblema. 'Di ba? Like kunwari, mamaya nagkaroon ng mga third party or hindi nagkaunawaan, so magkakahiwalay, na down yung energy niya, nag-resign. Okay. Okay. Yeah. Yung mga Iba ganun. mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, pag magkaaway yung zodiac sign nila, tumatagal ba yung mga ganun o hindi? Although sabi natin sa feng shui naman, no, hindi naman talaga ito yung sabi nating hula na pagka magka-conflict kayo, bawal na. Pero ano ba ibig sabihin ng clash and conflict? Okay? When you talk about clash, that means marami kayong differences. So ang tanong lang doon, how you gonna work out doon sa differences nyo? Kung marunong kayo mag-compromise doon sa mga differences nyo, then maybe kahit sabi mong kayo yung incompatible, pero pwede kayo maging very strong relationship. Kasi minsan ang tao, ganun eh, di ba? May sabi tayo na likes attracts likes, pero opposite attracts more. Di ba? Parang like that. So minsan may mga times yung clash na yun, baka siya rin naman yung maging best compatible sa'yo. Kaso may mga tao kasi na we always see the convenient side first. Kaya minsan kapag nakita natin clash, like example, bigay tayo ng isang animal sign na magka-clash. Tulad ng halimbawa yung tiger and monkey, okay? Hindi yung hindi si Tiger and hindi si rooster. Tiger and monkey. Yeah, tiger and monkey. Ang tiger kasi, part of their personality, they're very strict and they're very strong. 'Di ba? So kapag sinabi nila na ito yung rule, hangga't maaari, wag natin masyadong binabago. Ang monkey, they're very flexible. So on that part, wag hindi naintindihan ni tiger na ganun ang creative side ni monkey at hindi maintindihan ni monkey na gusto lang ni tiger na mas more maging secure, na merong commitment, parang ganun, nagkakaroon sila ng pag-aaway. Kaya hindi tumatagal minsan like that. Pero kung naunawaan nila yun yung trabaho ko, na minsan pinapaunawa ko sa mga clients ko na, alam mo ba na ganito ka? Kaya pag nagpapacheck sila sa compatibility, it's not para hulaan kung magtatagal sila or not. Kung mahal nyo talagang isa't isa, kailangan nyo intindihin buong buo yung partner nyo. Both the good and the bad. Kailangan i-accept mo lahat. Yung conflict minsan, pag-usapan na maayos. Yes. So, simulan Nakakatuwa naman kasi para siyang therapist rin, no? Yes. So, kaya nga gumagawa rin ako ng mga statement or mga parang quote. Kung Like sabagay. may binanggit ako, falls for debate, not on argument.
Kasi debate, we're trying to find what is right, what is wrong. Oo. Pero in argument, we're trying to find who is right, who is wrong. So may blaming energy na. Like that, yeah. So kumbaga pag mahal mo naman, pag crush mo, minsan nagkaka-clash kayo. Di ba? Nagets mo yun? No. Ah, No, very slow. yung crush nagiging clash. Di ba? Oh, sounds like eh. Oh. Okay. Akala ko may joke or Mayari, something. sinabi ng Chinese, class ko kasi yung classmate ko eh. Ay. Sige na, simulan na natin, Coach. Ang Year of dali the Rat. lang. Oh. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng conflict sa love or sa crush mo? Ang conflict lang namin nung crush ko, may crush ako sa kanya, wala siyang crush sa akin. Yun lang naman ang conflict palagi eh, di ba? Oh. Nabasted ka na? Oo naman. Maraming beses. Pero pag alam ko di na ako papatulan, tinitigil ko na. Hindi ko pinipilit eh. Parang daming niligawan Tapos na. titingnan ko yung mga itsura nila sa Facebook ngayon dahil matanda na sila. Pumangit na, buti na lang, hindi ko niligawan to. Actually, Buti na lang. Sayang yung pagka-crush ko dito. alam Ito mo na pala ba, itsura may nito, ganyan di din ba? ako. Paano pagkakita ko, oh my God, ito pala yun. Ito siya ngayon. Sa mga immortal na nakikinig at nanonood, yung mga crush nyo nung elementary, nung high school, titigan nyo na itsura nila ngayon. Hindi nyo na magiging crush sa mga yan. Matutuwa kayo, mahal ako ng Diyos. Hindi ako iniiwan sa taong yan, di ba? Pampalubag loob lang eh. No? Coach, simulan natin Year of the Rat. Kumusta ang pag-ibig ng Year of the Rat? Okay, so nag-start tayo sa animal sign na clash nung taon, no? Kasi ang number one clash ng horse is the rat. Oo. Kaya we need to be more careful sa mga Year of the Rat pagdating sa relationship, no? Maybe kung para sa mga singles, maybe it's not the right time. So maybe focus ka more on sa career work, focus ka sa mga business or other things, but not totally in Huwag the muna sa pag-ibig. love energy. Yeah. O sa bagay, kung mukha ka ng daga, tapos ang sota mo mukhang kabayo, hindi talaga kayo magkakasundo niyan. Although para sa mga couple na mga Year of the Rat, syempre nandyan na eh. Ayun na, no? Wala ka na magagawa. Yeah. Tiisin mo na lang, no? parang pinagsasabihan ko lang sarili ko kasi Year of the Rat ako. Oo. Yeah, so like me, this is also a lesson para, like, katulad ko mga Year of the Rat. This year, dapat wag lang tayo masyado maging, parang lahat na lang ng bagay, masyado nating dinedwell, parang ganun, no? So, kailangan medyo maging relax lang din Ayan. tayo. And also, take time na to be with your family nga. Very important. Kaya mayaman ng mga daga. Di ba? Kita nyo si Mickey Mouse. Ang daming pera. Yes. Next, Year of the Ox. Yeah, sa mga Year of the Ox naman, because of sabi natin, no, this 2026 is a good year para sa kanila. So, network and connection. And you can convert it kasi pagdating sa relationship. Wow. So, that means chances din, pwede rin dumami yung connection and resources na baka may mapakilala ka. Diba? Mag-attend ka lang ng isang gathering, tapos biglang either pinakilala ka. So, parang ito yung like that. sinasabi nilang organic. Parang ikakaisaw ka, ipapakilala ka, irereto ka sa iba. Yes, so like that. Anong ibig sabihin nun? Reto, di ba? Yung kaisaw, yun? irereto ka, ganyan. Pag Chinese ka. Oo. Yeah, normally sa amin sa Chinese may Na ganun na mga ba kayong kaisyo, dalawa? kaisyo. Ha? Ba't kami irereto sa isa't isa? Para kami lalaki. Hindi. Nareto na ba kayo sa babae? Or may in-offer ba sa inyong babae? Inoffer, inalay sa'yo, babae. Alam mo ba? Sino kasi Buddha? So, Kaya alay sa kanya, di ba? Parang pagkain lang eh, no, di ba? Inilatag lang. Inalay sa kanya bago kainin. hindi. Di ba usually ganun yun? Hindi Yeah. ba in-offer, okay? But wrong word, Pinakilala, wrong parang word. like that, yeah. Oo, Retro, parang, sige, pinakilala. like that, yes. Pag ganun ba, may choice ka kung sinong, like, kunwari pinakilala sa'yo, Ganito na lang. Kadalasan, pag nireto ka sa iba, malamang pangit yung irereto sa inyo. ganun. Ganon. Kaya nga, walang sota yun eh. Kaya papakilala sa iyo, di ba? Tapos tatanungin mo, ano itsura nung irereto mo sa akin, maganda ba? Pero magulang Sabihin, yung gumagawa nito. Hindi, mga usually makakilala. Okay. O pag makakilala. tinanong mo, maganda ba yung kaibigan mo? Mabait siya. Di wala na. Alam mo nang di maganda, di ba?
Okay. Yun. So, next, Year of the Ox. Sino na next natin? Yeah. So year of the Tiger. Year of the Tiger. Yeah. So Tiger is also good din. Meron din na relationship star din sila, no? Kasi kaibigan din nila ang horse. Okay? So that means kung kaibigan yung taon, so mas maraming opportunity na pwedeng ma-meet mo rin yung partner Yung mo. love of your life. Yeah, yung love energy like that. Okay. Although para sa mga couple na Year of the Tiger, medyo a little unstable lang pagdating sa emotions kasi ang Tiger ngayon, medyo mag-hype yung emotions nila. Okay, so either hype over work, over stress, like that. Pwede maka-affect madalas ng mga misunderstanding. Kasi pag hinimas mo yung tiger, minsan tumatayo balahibo nun, di ba? Oh. Yeah. Nakahimas ka na ng tiger? Hindi pa. Pussycat. Malit na tiger, ganun. Nahimas ko yun. Parang nakahimas ka na ng tiger kung Siyempre, yung diba? testimonial mo Kasi pagka, di ba yung tiger, malaking pusa yun eh. Malaking pusi yun. Tapos pagka nabasa yun, talagang very sensitive, nagagalit ka agad yun. Ayaw naliligo ng mga yun eh, di ba? After Year of the Tiger. Yeah. Para naman sa after naman sa mga Year of the Rabbit. Yan, yung mga kuneho. Yes. So far, because of the number 1 nga sila for the year of the 2026, so we can say na malakas din yung love energy nila for this time. Wow. Yeah. Pero yun nga lang, sa mga Year of the Rabbit, yun din, medyo balance of lifestyle din. Kasi pwede rin, because medyo productive sila for this year. So very strong. Maybe for couple, gusto maging productive para as if for fertility like that. No, this year can be a good year. Yun. Yeah, pero for sa mga in terms of like sa mga syempre yung lifestyle balance of the time, mga ganun. Kasi minsan ang mga rabbit kasi kumbaga sa mga love language, marami sa kanya mga touch. So kailangan laging katabi, laging kasama. Kung na-over sila sa work, nagkakaroon ng mga selosan, mga ganun. Okay. Tsaka yung dapat lagi nagpapacheck up yung mga rabbit, di ba? Bakit? Sa sinabi nila palagi, what's up, doc? Yun ang gets ko. What's up, doc? Kakain ng Grabe. carrots. So, parang sa rabbit, best time to fornicate ngayon. Yeah. Ganon. Parang all the time naman yata yung rabbit eh, di ba? Anytime yan eh, di ba? Anytime. Ano next sa Year of the Rabbit? Then next naman is para sa mga Year of the Dragon. Yeah. Dragon is also good. Maganda rin yung energy nila for in terms of relationship. Yeah. Although this time is para sa mga dragon in terms of like sa mga singles na naghahanap. Yan, medyo maganda. Tapos then also maganda rin yung para mas more i-level up. Halimbawa, boyfriend, girlfriend, gusto nilang ilagay na sa next step like proposal na, marriage na. Akala ko ibabahay mo Yes. na, ganun, di ba? Pag nilevel. Ibabahay mo na. Nalibid ka agad, Bibigyan mo di ba? na ng allowance, ganun. Ibabahay. Parang DOM yung mga dragon eh, no? Same ba yung ibabahay tapos gagarahe? Same ba yun? Hindi. Iba yung Iba. sa garahe. Parang lang yun eh. Parang didala mo lang sa motel, taxi room, di ba? Ginarahe mo lang, di ba? Yung binahay, iba. Yung ba mas decent? Hindi, mas yun. Kumbaga, mas ginastusan mo, binahay mo. Okay. Ginarahe mo, iba yun. No? Nagtatanong lang. Sa mga Year of the Snake, Mukhang iba yung love energy na mga ahas ba yung mga Year of the Snake ngayong Year of the Horse? Yeah. So, ito naman para sa mga Year of the Snake naman. Also, opportunities also good. Pero, medyo unstable lang kasi yung emotion ng mga Year of the Snake. Okay? So, there's a tendency na, yung nga kasi sinabi natin last time sa career na times 2 hard work para for certain result. So, multitasking, mga ganun. Partly kasi kasama rin yan pagdating sa relationship. Magkakaahasan ba? Itong year ng 2026. Kawawa naman yung Originally, snake, hindi no? naman totally ahasan, pero because of yung nga lang, unstable kasi yung part ng kanilang mga nagagawa. So may tendency na kasi na pwedeng maging hindi stable yung relationship. Yeah. So, yung Hindi mga- naman totally betrayal kagad like that. Yung mga ahas ng kokobra kagad dyan eh. Mm. Diba gumagano yan? Maganon kagad dyan. Palabas pa dila. Ng Tuka kokobra. kagad. Kokobra yun, bigla na lang tutukayan ng Ay, yung Year of the Horse. Yung sa naman ng pag-ibig ng Year of the Horse ngayon. Sa mga horse naman, because this year, no, kasi medyo party, if it's your own year, may mga konting conflict and pressure din. So also, maybe not the best year lang na medyo masyado tayong rush, okay, pagdating sa relationship. Kung meron, thank you, okay, pero wag nating ipilit kung wala. Oo. Okay, wag nating masyadong i-force. Huwag kayo magpa-pressure sa mga magulang nyo. Yan. Saka sa mga tito-tita na nangungulit. Ba't di ka pa nag-aasawa? Yeah. Ba't wala ka shot? May hugot si Stanley eh. Masyadong maano.
After year of the horse. Yeah, sa mga year of the sheep. Yeah, so mga year of the sheep naman in terms of luck kasi kaibigan nila ang horse no for this year, best friend nila yan. Kaya in terms of relationship, maganda yung star. Okay, so maybe pwede makahanap. Okay, so good yan for mga relationship. Also good year din para mas more mag-level up din. Okay, so kunya marriage luck din like that. It's also a good year. May mga client year of na rin the ako sheep. mga year of the sheep na they're planning also to conceive for this year. Sana Okay. makahabol sila like that. Kasi pag nanganak silang horse, ano yun year of the horse, sorry. Pag nanganak sila ng year of Pag the horse, nanganak sila ng horse, matatakot ka, di ba? ako matatakot ka doon. Kakabahan ka eh. O tao ka bigla, bakit horse ang anak ko? Para mga ano. Kasi negosyo mo, kalesa. Yeah, so ganoon siya. No? Pag nanganak ka nanganak sila ng year of the horse, that's meron akong ganun silang best friend. Diba? Kasi may same allies kagad or same good friend kagad. Yun yung mga tinatawag natin parang pampaswerte rin sa pamilya eh. Like that. Yeah. Oh, after year of the sheep. Yeah, so after the year of the sheep is the year of the monkey. Oh. Yeah, so monkey naman because of medyo mataas ng kasi mga betrayal energy for this year. So we need to be more careful lang sa people we trust. Okay, ganun siya. So be sure na mamaya jowa ba talaga siya o baka mamaya ano ba tawag dun? Parang nagagatasan lang ba tayo or mamaya Parang naloloko pineperahan tayo. lang. Pineperahan lang. Pinuhututan, gano'n. Yes, so like that. Kaya we need to be very careful kasi mamaya imbis na lover, scammer. So medyo careful Yaman lang. naman oo. ng monkey. Imbis na lover, baka scammer makilala niya. Yes, so medyo Oo. delikado yun kasi yun ang monkey pag nagmahal sila, martyr. Talagang bigay todo rin ng mga monkey like that. Ano lang yan, ano mo mga monkey people, kasi from the word pag narinig natin mga year of the monkey, makwela sila, malaro sila, pero sila yung mga nangaasar, sila yung entertainer, pero pagdating kasi sa true relationship, sobrang serious sila. Ba't si Ganun King sila. Kong, di naman entertainer si King Kong, nakakatakot yun eh. Gorilla naman yun eh. Uy, monkey pa rin yun eh, di ba? Oh. Meron naman, nagkaroon na siya maraming show, di ba? Oh. Maraming pelikula. Oh. Oh, after year of the monkey, Okay, para next naman is the year of the rooster. Yan, year of the cock. Okay. Oh. Yeah. So sa rooster, originally, ang part ng challenge lang kasi meron silang quarrelsome star. So medyo malakas lang yung mga Syempre. conflict energy. parang ano yun, palaban yun, parang sa sabong yun, di ba? Di ba? Yeah, so talagang minsan ano lang, ingat lang sa debate problem or conflict Debate, problems. yung magtatalo kayo. Yeah, yung mga pagtatalo. Maliit na bagay, wag natin masyadong palakihin, ganun. Tsaka ang problema kasi ng mga rooster minsan, ano kasi sila, parang you tend to know what is right, what is wrong. Medyo that justice style kasi ang mga rooster. May pagka-lawyer eh. What is right, what is wrong, alam nila. Kaya nila defend. Kaso sometimes, pag nahalo na ng emotion, hindi, I'm right eh. Ako yung tama. Pag pinapanindigan natin yun, there's a possible kasi na pwede may conflict. Okay. Pero sa mga single na rooster, may magandang love charm. Kasi meron din kami tinatawag na love energy na kung saan lumilipad. Sa rooster din siya lumipad this year. Talaga? Yeah, ito yung Okay. tinatawag namin red chamber star. Oo. The red chamber star kasi nag-activate yan ng love in term towards to marriage. Oo. So chances right partner din yung pwede makilala. Okay. Like that. Uy, pwede pala magpakasal this year. Yung year of the cock, pwede. Yeah. No? Oo, pwede. Sa mga dog naman, is also a good year para for this 2026, okay? Kasi kaibigan din nila ang horse. So there are also good opportunity pagdating sa relationship. Okay? Although, kailangan lang medyo sanayin lang natin talaga yung pagso-socialize natin. Kasi most likely 70 to 80% of mga year of the dog are introverts. Ganun siya. No? So kaya minsan may konting chances, 'di ba? Kaya kailangan makapag-socialize. Si Pluto tsaka si Goofy, hindi naman Parang di ma-introvert yun. Yeah. Hindi nga. Oo, di ba? Yeah. Kadalasan ng mga aso, parang hindi naman no? Originally kasi, minsan pag nakikita natin, pag like introvert people, minsan pagkausap mo yung introvert na mga, example, may mga magagaling na speakers are also introvert. May mga introvert na pag nagsalita sila sa mga stage, kaya nila kumausap sa thousands of people. Kaya hindi mo makonsider sila na introvert. That's why na-create yung salitang ambivert. Diba? Na parang sinasabi nila na introvert pero also extro, parang like that. Pero yun pala, pag titignan mo, kasi sa amin sa feng shui, meron lang tayong yin and yang, walang ambivert. It's either intro or extro lang. So ngayon, bakit yung kaya ng mga intro maging parang like extro? Kasi kaya nilang i-label. Halimbawa, gumawa ko ng stage, kumausap ako 1,000 people. Okay? Pero yung 1,000 na yun, may kinig sila sa one topic na kinarate ko.
So I'm just only talking to one person, not totally to many person. Ganun siya. Hindi ako pwede mag-change ng topic. Okay. Kunyari, usapan Yeah. feng shui lang lahat. Usapan Oo. stocks lang lahat. Like that siya. So, Coach, pinag-usapan natin kanina, Year of the Dog. Sabi nyo, kanina yung pag-ibig ng Year of the Dog, medyo... Yes, mga Year of the Dog is originally medyo maganda kasi kaibigan ng dog ang horse, no? So we can say na in terms of opportunity luck, may chance na pwede makamit. Okay, like that, especially sa mga singles na naghahanap, no? Pero yun nga lang, kailangan natin improve lang yung socialization. Kasi almost 70 to 80% kasi ng mga Year of the Dog, medyo mas more introvert sila. Like that, oo. Kaya minsan, akala lang natin extra sila kasi mga dog, originally, madaldal naman. Madaldal sila. Pero sila yung typical na pag pumunta ng party, nasa isang side lang sila. Parang wallflower Like lang. that. Pero pag may ganun. kakilala sila, dun sila madaldal. Kasi same topic, same channel. Yeah. Like that, same wave. Then, like that, yun lang siya. Kaya pala minsan yung mga aso sa mall, pag nagkakatitigan, nagtatahulan na kagad. Ayaw nila sa kapwa aso nila. Yung mga yung mga friends ko, yung mga kinunas, mga most of them are dogs. Oo. Para namang hindi sila introvert. Parang hindi naman talaga. Yeah. Kaya minsan di halata mga ganun sa mga part nila. Hindi nga halata. Yes. So, kasi like example, like sabi natin, the president of the US is also Year of the Dog. Talaga? Diba? And which is, in a way, kaya naman niya. Kasi business person din siya, president din naman siya. Pero kung titignan mo yung part ng pagka-character niya, diba? Ganun siya eh. Minsan kasi mga introvert people nang-label yan eh. Kunyari kunyari, hindi nila kakilalanin si Robert as Robert. Yeah. Kilalanin nila si Robert as an accountant. Kilalanin nila ito as a ganito. May Kumbaga label parang sila. inisip, wala tayong papala dyan. Ito, yayaman tayo dito. Parang Ito, parang may ganun posto, kagad parang eh. nile-label niya. May label sila. Ganun Like pala that, mga yeah. dog no? Sa Year of the Pig. Yun. Kaya dagdag ko lang to Year of the Dog. Kaya minsan pag nagiging negative, nagiging judgmental sila. Like that, talaga. yeah. Kaya medyo control yung emotion nyo for this fire horse. Kasi mamaya, baka imbis na naghahanap kayo, nandiya-judge pa kayo. Yeah. Parang like that yan. Ito, yung mga Peppa Pig. Diba? Yan yung sikat na Peppa baboy. Pig, Sino ba bang yes. sikat na baboy sa cartoons? Porky Pig. Porky Pig eh. Yan Miss Piggy. Oo, yun. Yeah, Miss Piggy. Yeah, pero mas sikat si Peppa Pig ngayon Peppa eh. Pig siya. Oo. Super. Sa mga Oo. bata ngayon. So ano naman ang prediction sa pag-ibig? Yeah, parang mas sa mga Year of the Pig, kung tutusin in terms of relationship, medyo unstable lang ng konti, no? Kasi because of sabi natin kanina, meron sickness star kasi sila, so medyo may emotional nila, masyadong hype like that, no? Very okay. sensitive. So, okay in terms of relationship, pero wag kayo masyado maging shock absorber. Kasi mamaya pati problema na, lahat na lang inaako nyo na, ina-absorb nyo na. Pati yung problema ng kaibigan mo tungkol sa pag-ibig, ina-analyze mo na rin, pati yung sa asawa mo, ganyan. Yeah, tapos mamaya akala mo sa'yo yun. Oo. Yeah. Kaya Ano tuloy yung- akala mo mayroon kang existing problem pero hindi naman pala ikaw yung may-ari ng problem na yun. Anong kadalasan sakit ng mga baboy? High blood ba? Ay, nag-gets ko yun. Cholesterol. Oo, cholesterol, ganyan. Diba? Yeah. Pero kasi minsan yung mga Year of the Pig mahilig sa mukhang palaka diba? Diba? Si Miss Piggy, shota niya si Kermit the Frog, Kermit, diba? oo. Mahilig sa mukhang Sila palaka. Yun nga, actually, yun yung tanong ko, sila ba? Parang Oo. hindi naman sila. Sila, oo. Hindi pinapatulan ni Kermit si Miss Piggy. Hindi, sila yung Naghahabol magshota. si Miss Piggy kay Kermit. Yung, diba? kaya nga mahilig sa mukhang palaka, diba? Di ba? Pinagtalunan pa Oo nga eh. Oo. Parang, hindi naman sila eh. Oo, pero maraming salamat, Coach Johnson, dahil eto yung mga immortal natin na nakikinig, hindi lang sa career, last episode, ngayon, pati sa buhay pag-ibig nila. Oh. Binigyan natin sila ng prediction, no? Yeah. So, So, anong takeaway mo, Stanley? kailangan may pera kayo para hindi kayo mag-away. Yung mga conflict na yan, kailangan may pera kayo. Para at least, iba na lang yung problemahin yun. Hindi na pera, di ba? Tama. Hindi puro love. Yeah? Hindi Oo, puro love. magtrabaho tayo, tsaka dumiskarte sa buhay din. Para yung pag-ibig kusang lalapit. Oo. Maging organic. Yun ang sa akin. Ewan ko kay Coach. Yeah. Ako naman, meron akong sinasabi lagi sa pagdating sa love, meron akong formula for love. So, Wow, love is okay. equal to 2 likes plus 2 needs.
Ganun siya. Yun ang ginawa ko lang na formula. Kasi sabi nila, love is blind. Oo. Like that. Hindi po ako naniwala dun. Kasi pag naniwala kayo sa love is blind, at nung time na namulat na yung mata mo, patay, hindi pala love yun. Oo. Diba? So parang ganun siya. So baka mali yung na love natin. So love, lagyan natin ng formula. So like a science. So 2 likes plus 2 needs. The 2 na yun, ibig sabihin is mutual. So you need to like me, I need to like you. Okay? Or you need to need me and I need to need you. Okay. Kaya nga di ba may kasabihan minsan sa iba na minahal mo ba ako kasi gusto mo ako or minahal mo ako kasi kailangan mo lang ako. Sino nagsabi Parang nun? like that. Sino Sino artista nagsabi nun nagsabi nun? Tama ba? Sa artist ba yun? Artista yun eh. Narinig ko lagi yun diba? eh. Lagi ko narinig yun eh. Yun siya. But although nung tinry ko siyang i-verify, kailangan pala sabay. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag may isa, may kakulangan. Pero kailangan both. So Dapat example, two-way. yeah, dapat two-way. Tapos kailangan yung nilike mo, yun din yung need mo. Kasi originally, when I created this formula, I asked my wife about this. Muntik nga ako suntukin eh. Na kasi nung tinanong ko, ba't pa ba ako binahal? Like that. Hindi So, siya ano ba sinuntok, nagustuhan mo sinampal sa lang akin? siya, ganun. Yun. So when I learned my lesson, meron akong black eye na joke. Yun. So ang maganda lang, sinabi niya sa akin kasi is, one thing na nagustuhan niya sa akin, yung being positive. I try to always see positive things sa mga bagay. Lagi ako may solusyon kung anong kailangan. And which is kailangan niya yun kasi yung wife ko kasi medyo maano siya, yung parang lagi may pagka-nega mind. Ganun siya. So gusto niya ng parang kalinawan. And ako naman, ang nagustuhan ko kay wife ko, yung pagiging prangka niya. Kasi originally, hindi maiwasan in my profession, sometimes with my friends, with my followers, lagi ko nakukuha is the positive side. Hindi nila binabanggit yung negative ko. Minsan kailangan ko rin yun para to improve myself. That's why ayoko nga maging parang feng shui master, like a feng shui coach. Parang life coaching. Kasi I still want to improve myself. Parang ganun siya. Yun yung nakuha ko kay wife ko. Ganun kaya. Yun yung naging like ko na siya, need ko pa yun. Yun. Kaya mas more I can say na mas more magiging stronger. And if you can do this every day, then doon mo masasabing may forever. Pero once na nag-stop na to, then doon mamamatay yung forever. Like, Alam mo kung bakit ka rin nagustuhan ng wife mo? Yes. Marami kang transformers sa bahay eh. di ba? Sabi sa'yo. Sabi gano'n. No? Marami kang transformers dun eh. Hindi yung 110, 220 ah. Hindi yun ah. Yung mga robot may Robots. marami Talaga? ganun. Oo. And my wife is very supportive. Yun yung one good thing din. Kasi originally, nung Importante time na, yun, no? yeah, kasi Pag nasa nung- bahay sila, nagtatransform sila mag-asawa ron. Pabilisan nga. Sige nga, buuin mo kasi Optimus Prime, gawin mo kang truck. Alam mo, may nagsabi sa akin dati, ang nagustuhan niya sa akin, planner daw ako. planner, wow. Planner. And speaking of planner, magkakaroon kami ng journaling workshop. Oo, yun yung segue doon. Meron tayong Underplanned, the Underpaid Podcast Journaling Ganda ng Workshop. title, no? Oo. Ulitin mo nga. Underplanned. The Underpaid Podcast Journaling Workshop for 2026. It will happen January 24, 2026, Saturday, 2 p.m. dito sa The Pod Network. So if you want to join, we're accepting 50 attendees. Just message us. It's for free. And may mga sponsors tayo, may mga raffle tayo na It will be gagawin. fun. Oo. Mga nag-donate na ng raffle prizes natin, si Omni. Si Chinkitan, si Sir Chinkitan. Oo. Tapos si check ko sana yung Urban Travelers na bag. Do-donate sila ng pang-raffle. And marami pang iba. Oo. So abangan ninyo ha. Our speakers will be Marky. We'll Yung talk sa about manifestation about your career. We'll have Nel Sumul of We Will Doodle to help us design the journals that will be creative part. We'll be using, and of course many more speakers na magko-confirm sa amin. We're recording this podcast ng advance eh. So malalaman nyo in the future episodes. Coach Johnson, maraming salamat for joining us. Thank you also. Thank you. And baka pwede rin po ako sumingit on that Yes. part. Oo. Kanina sisingit ako nawala sa utak ko lang. No? Okay. Para dun sa inyong event, magbibigay rin po ako ng Lucky Charms. Ayun, sige. Ayun, salamat. Para sa lahat na mga mag-a-attend, di ba, bukod sa kanilang Oh my journalism God, experience from thank you, you, sa mga nasi-share ninyong positivity din sa lahat na nagfa-follow sa inyo, mabigyan din natin sila mga pampaswerte. Ayun, sana makapag-attend kayo para you could give them free feng shui tips din para Hopefully, diba? hopefully. Pero kasi Oo. medyo malapit ang Chinese New Year Oo. on that January busy 24 ka, kasi no? yan. Pero at Yes. least may Lucky Charms kayo. Ito, live impromptu. Oo. Bibigay si Uy, Coach thank you. Johnson. Maraming salamat. From Phoenix Dragon sa Lucky Chinatown. Yes, oo.
Sunrise. General Oo. Merchandise Oo, from sa the Ongpin. Ongpin, tsaka Dragon Phoenix. And meron din tayo sa Green Hills. Golden Monkey. Golden Monkey and Golden Phoenix. Yun. Also. Kailangan pa ba Salamat. pa-cleanse yun, yung charms? Yung mga charms natin, pwede natin pa-cleanse. But although ang gagawin ko kasi, Pwede sila i-energize ko na pumunta siya. dun sa store niya Oo. tapos pa-cleanse? Although i-energize ko na yun. Tapos talaga? bago ko padala. It's like parang ano yun, hanging golden horse. Ah. Like that. So pwede natin sabit yan sa main door, sa mga Ay, ang cars, or galing! something. Uy, Para thank you, everyone can ah. have received the good luck Lakas and talaga Yun. kay ano. Yes. So maraming salamat, Coach Johnson. Salamat Yes. Lakas mo talaga kay Oo. ano. Syempre, Year of the Horse Year of the horse, yes. So guys, please follow Suplado Motors on all social media platforms. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and of course, Stanley Chi sa lahat din ng social media accounts. Mag-subscribe kayo sa Underpaid dito sa Spotify and Apple Podcasts. May Facebook din, tsaka may Instagram. Yung TikTok, hindi kami nakakapag-upload, pero maging active na yan. Oo. Zar. So, follow me on LinkedIn. It's Zara de los Reyes 1. Okay. Coach Yes. Johnson, social media. Ayan. So, bali, follow nyo lang po rin ako, Coach Johnson Chua. Meron po ako sa Facebook and Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also, may YouTube channel po. Meron po akong Coach Johnson Chua. And abangan nyo po minsan tuwing mga Friday night, minsan nagla-live din po ako para to give some advices and to answer yung mga questions. Although, hindi ako talaga vlogger, so medyo kailangan nyo po talagang tiisin din. Most of my life is umabot po ng mga 1 hour kasi I try to answer talaga yung mga problems. Saan to? Saan ka Ayan. nagla-live? Madalas ako nagla-live sa Facebook. Sa Tapos, Facebook. then after that, nire-repost ko siya sa YouTube para Okay. para mas mabilis siyang matrace. Okay. Oo. Ah, And then okay. making sure kasi na kada live ko rin, meron talaga siyang topic to tell. Like, kunyari, talking about like the kitchen. Puro sa kitchen lang. Like that. Para pag binalikan nila, mas matututunan din nila. Yung mga nasa closet, Yeah. pinag-uusapan nyo rin. Yan. Nanay ko mahilig sa Nasa puso closet, eh. yan. Oo. So, yung mga nasa closet, lumabas na kayo. So guys, there you have it for Coach Johnson Chua, Zardas Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.